Halos matalo ng antok ang lalaking receptionist sa apartel na kanyang pinagdudutihan. Panay ang talo niya pag namamalayang napapapikit na pala ang kanyang mga mata. Nakailang tasa na rin siya ng kape, ngunit ang pait nito ay walang maitulong sa antok na kanyang pinaglalabanan. Mag-aalas 4 na ng madaling araw. Muli sana siyang magkakape nang tumunog ang chimes na nakadikit sa pinto ng munting apartel na siya namang entrance nito. Tahimik na pumasok ang apat na tao, 2 lalaki at 2 babae. Nauuna ang may katangkarang lalaki sa 3. Tingin niya, ito ang pinakamatanda sapagkat ang 3 nasa likuran nitong sumusunod ay tila naglalaro lamang sa 25 o 21 ang mga edad. Ang lalaking nauuna ay papasang nasa 40. Bago pa niya batiin ang mga ito ay agad naglapag ng perang lilibuhin ang lalaki sa desk niya. Sinabing kailangan nila ng 2 kwarto. Siya na ang bahala sa ilalagay sa papel na dapat ay pipil-upan ng mga ito. Muling naglapag ng pera sa desk ang lalaki. Sinabing baka 2 o 3 gabi silang mamamalagi. Napatango na lang ang receptionist. Hindi naman ganon kahigpit ang maliit na apartel na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang mahalaga lang naman talaga, bayad ang mga ito. At sobra-sobra pa, magbigay ng tip ang lalaki. Mabilis siyang kumuha ng 2 susi at iniabot. Akmang tatawagin niya ang kasama na nagyoyosi sa labas, ngunit sinabi ng lalaking wag na lang. Naka-engrave naman sa mga susing binigay niya ang numero ng mga kwartong uukupahin. Mabilis na tumalikod ang mga ito. Nang mailagay na niya sa kaha ang pera at maihiwalay na ang sobra, napatingin siya sa hagdan nang umakyat ang 4. Saglit siyang nagtaka. Sabi 3 araw raw mamamalagi, ngunit napansin niyang wala naman dalang bagahe o kahit bagang 4. Kumunot ang kanyang noo. Narinig niyang tumawang isang babaeng inaakbayan ng mas batang lalaki. Ka-holding hands naman ito ang isa. Sa kanya napansin na nakabistidang parehas ang 2 babae. Iisa rin ang sapin sa paa. Halatang bago ang mga tsinelas. Simpleng pantalon at puting t-shirt naman ang suot ng 2 lalaki na tingin niya ay mag-ama o magtiyuhin. May hawig kasi ang 2. Natuon ang mata ng receptionist sa isang babaeng may maputing kutis at nakakaakit na karisma. Maganda ang mukha nito, parang artista. Ang isa naman ay morena ngunit makinis din naman. Iyon nga lang, hindi maihahalin tulad sa isang babae. Hindi kagandahan, simple lang. Bawat pulsuhan ng 2 babae ay may matching na bracelet, ginto. At napansin niyang tila walang mga suot na bra ang 2 sa loob ng manipis na kamisong suot. Sa mga lalaki naman ay may relong mamahalin rin ang kanyang nakita dahil marunong siyang tumingin ng alahas. Alam niya, kinibit balikat na lang ng lalaki ang mga kawirdohang naiisip at naoobserbahan. 2004 na. Ang sabi ng mga matatanda, pagpasok daw ng millennium, maraming bago at weirdong mauuso. Marahil ay totoo iyon sa isip ng lalaki. Busog na busog ang 5. Napagpasyahan nila Dario na kumuha muna ng kwarto habang inasay naman si Pilisa sa pagbabantay sa dalagitang sinundan nila Samuel. Tatawag naman ito kung may mahalagang impormasyon itong makukuha sa daraang magdamag. Hindi na nila kailangang magbantay lahat. Biyernes Santo, 1:00 ng hapon. Pababa na sa hagdan sila Samuel at Aida. Siyang pasok naman ni Pilisa. Sumalubong ang 2. Bukod sa pinadala mong mga mensahe, anong bago? Tanong ni Samuel sa bagong dating. Bossing, aalis yung dalagita mamayang 2:00. Makikipagkita sa kudayon. Isusoli na yung damit. May kahinaang bulong na sagot naman ni Pilisa bago tumingin sa paligid. Siniguradong walang ibang makakarinig ng usapan nilang 3. Tumango-tango si Samuel bago dire-diretsyong lumabas. Enjoy!
Ani Aida naman kay Pilisa bago hinampas pa ang puweta ng babae. Nangiti naman si Pilisa bago nagmamadaling umakyat na sa hagdan. Agad sumakay ng tricycle ang dalawa. Atat na atat si Samuel na makita ang sinasabing kudayon, lalo at sigurado silang ito ay babae. Napagpasyahan na mag-ama na idaragdag ang kudayon sa kanilang munting harem. Walang problema kung umayaw ito. Wala pa silang ginusto na hindi nila nakuhang mag-ama. Alam nilang dalawa na lalong lalakas ang kanilang munting sirkulo sa tulong ng kudayon. Panay ang lunok ni Pilisa habang binabagtas ang daan patungo sa kwartong inuukupan nila Dario. Bahagyang pinasadahan niya ng tingin ng sarili. Nanlalagkit ang kanyang katawan gawa ng mga alikabok at dumi na hindi niya maiwasang makuha habang panay ang sunod sa dalagita. Suot sa ilang iskinita, paglalakad sa kalsada na sa wangis ng pusang itim. Hindi niya maiwasang dumaan minsan sa basurahan habang sinusundan niya itong bumili sa tindahan. Nang buksan niya ang seradura ng pinto, agad niyang nakita si Dario at Lorena na kapwa walang saplot at magkasugpong ang mga kasalanan sa kama. Nakasakay ang babae sa kanyang pinuno. Marahas na umaarko ang katawan habang nakataas ang mga kamay sa ere. Magkasalikop, nakatali ang mga pulso ng puting panty. Saglit siyang tinignan ni Dario at sinabing lumapit na siya agad. Tinanguan niya lang ito bago nagmamadali siyang tumungo sa banyo at mabilis na naglinis ng katawan. Nakaramdam ng hiya sa dalawang magkaniig. Saglit pa, lumabas na si Pilisa sa banyo at sumampa rin patalikod kay Dario. Hinarap si Lorena at hinalikan. Gumante ang nakagapos na babae. Napapikit nang ibaba ni Pilisa ang labi sa kanyang leeg. Tuloy-tuloy sa dibdib. Salitang pinagpala ang mga iyon. Nakangising hinampas at nilapirot naman ni Dario ang mga lamang nahahawakan niya, si dalawa. Napuno ng maiingay na halinghingan ang maliit na kwarto. Wala silang pakialam, walang kahihiyan. Iiling-iling lang ang roomboy na kasalukuyang naglilinis ng kabilang kwartong katabi ng kinaroroonan nila Pilisa. Kahit nakasarado na ang pinto, rinig niya pa rin ang nakakaeskandalong daingan ng mga ito. Napatingin pa siya sa relong pambisig. Mag-aalas 2 ng tanghali. Tanghaling tapat. Natatawang pinagpatuloy na lang niya ang paglilinis ng kamang amoy sunrocks din. Napalinga si Aida kay Samuel na sa ibang direksyon nakatingin. Kinuha niya ang atensyon nito at tinuro ang dalagitang kanilang inaabangang lumabas sa munting eskinita. Napatayo si Samuel mula sa pagkakaupo sa gutter. Agad pumara ng tricycle at inutos na sundan ang sasakyang lulan ang kanilang pakay. May 15 minutos rin ang tinagal ng takbo nila hanggang sa binagtas ng tricycle ang may kasukalan ng highway. Nang bumaba sa tricycle ang dalagita nang marating ang isang arko ay sumunod na rin sila Aida. Tuloy-tuloy ito sa loob. Binasa ng dalawang aswang ang pangalan ng arko, Santa Cruz. Kapwa nagkatinginan ng dalawa nang maglakad ng ilang hakbang. Netoon sa mga paa ang kanilang mga mata. Paano ay napakainit ng lupa. Tila ba bagong latag na espalto. Dali-daling tumungo ang dalawa sa isang mahabang waiting shed na may upuan ring naroroon na gawa sa kahoy. Sinipat ni Aida ang mga paang ramdam niya ang mainit na lupa. Kahit makapal na alpombrang tsinelas pa ang kanyang suot. Kung hirap silang makalakad sa lupa, paano pa kaya ang pagpasok nila sa loob ng arko? Nag-aalalang napatingin ang babaeng aswang sa bata nilang pinuno. Sa arko rin ito nakatingin. Marahil iisa ang kanilang iniisip. Ngunit ayaw ni Aida na hindi subukan. Gusto niya sa mumunting paraan humanga ang binata sa kanya. Napatingin naman si Aida sa loob ng arko.
Sa loob ay tila ba 30 metro pa ang layo ng unang bahay sa entrada. At bilang lang ang bahay na kanyang nakikita, wala pa ata sa 10. Magkakalayo pa ang agwat. Bawat paligid na bakanteng lote ay may balete o narang puno. Maganda ang ihip ng hangin. Sa bandang dulo, natatanaw ni Aida ang isang malaking bakal na gate. Sa itaas nito, may karatulang private property ang nakasabit. Roon nagtatapos ang samyo ng rosas at ng dalagitang kanilang sinundan. Pinalipas pa ni Aida ang ilang minuto bago tumayo at nangahas na pumasok sa arko. Ngunit hindi pa niya nailalagpas ang kalahati ng kanyang katawan na nakbo na siya pabalik sa waiting shed. Impet na sumingasing. Napangiwi si Samuel nang mamasdan ang isang braso nitong namumula at bahagyang umuusok pa. Dinilaan agad ni Aida ang napasong balat, ngunit hindi iyon nakatulong. Saglit lang, lumobo ang naapektuhang bahagi ng braso na para bang nabuhusan ito ng kumukulong mantika. Natarantang nilabas ni Aida ang manipis na alampay na nasa loob ng sling bag na kanyang dala. Binalot ang brasong napaso. Bahagyang nanginig ang babaeng aswang. Napakalakas ng patibong sa arko. Halatang hindi lang nagpapabala ang nagmamay-ari niyon. Nagtatanim pa ito ng takot sa aswang o hindi taong nilalang na magtatangkang pasukin ang baluarte nito. "Anong gagawin natin, bossing?" Nangangalit na wika ni Aida sa kasama. Saglit na patingin si Samuel sa arko bago nagpa siyang pumara ng paparating na tricycle. Iba na ang init na nararamdaman niya sa nakaangat na talampakan. Kung alam lang niya, sana pala nagdala sila ng sasakyan. Nang makasakay ng tricycle, nagtanong ang driver kung saan sila ihahatid. Ngunit hindi nakasagot ang dalawa. Sapagkat umihip ang hangin, dala ang preskong samyo ng rosas. Napalingon sila Samuel sa arko. Naroon papalabas ang dalagita at ang kudayong pinanggagalingan ng nakakatakam na samyo. Simpleng nakasaya itong hanggang hita, nakasuot ng puting blouse na hindi naman hapit sa balingkinitang katawan, nakatsinelas, ngunit kilakas ng dating nito sa binatang aswang. Nililipad ng hangin ang ilang hibla ng itim nitong buhok. Ang karamihan naman ay nakatirintas at may pulang laso ang dulo. Napalunok ang lalaki nang makita sa unang pagkakataon ang tsokolating pares ng mga mata na napapaligiran ng makakapal na pilik, prominenteng ilong at mapulang mga pisngi. Ang kalam ng sikmura ni Samuel ay nawala. Sa halip, napalitan ito ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pumara ang dalagitang kodayo ng tricycle at sumakay ang dalagitang kasama naman ito. Kumaway pa ang kodayon na tinawag na Ara bago tuluyang lumayo ang tricycle na sinasakyan ng kaibigan. Tila may kung anong nagbago sa loob ni Samuel habang hindi mapoknat ang pagkakatingin sa mukha ng dalagitang hinintay pa na tuluyang mawala ang tricycle na hinahatid ng tanaw. Tila naramdaman ng kodayon na may nakatitig sa kanya. Kinala nito ang mga mata at saglit nagtagpo ang kanilang mga paningin. Bago kunot noong kay Aida naman ito tinapon ang mga mata. Marahil walang nakitang dapat ikabahala. Tumalikod ang kodayon na Ara ang pangalan. Tuloy-tuloy na naglakad patungo sa malaking bakal na gate. Umaandar na ang tricycle, nilulan sila Samuel, ngunit hindi pa rin mapakali ang lalaki. Panay ang lingon nito sa arkong palayo na ng palayo sa kanyang paningin. Isang pa siya ang kanyang nabuo. Aangkinin niya ang nagmamay-ari ng tsokolating pares ng mga matang iyon. Kinagabihan, isang dilaw na kotse ang huminto malapit sa arko ng Santa Cruz. "Tingin mo ba kaya mo?" Tanong ni Dario kay Pilisa na bahagyang tinanaw ang arko na dinayo kanina nila Samuel.
Wala pa akong teritoryong hindi napapasok, bossing. Lahat ng patibong at marka ng pagmamayari na natunguhan ko, nalalagpasan ko. Ngunit ayokong magsalita ng tapos. Susubukan ko kung makakalagpas ako sa arkong to. Mahabang wika ni Pilisa sa pinuno nilang si Dario. Tumango lamang ito bago binuksan ang pinto ng kotse. Maingat niyang nilapat sa lupa ang mga paang walang sapin. Tiniis niya ang init ng lupa. Tapos ay nilapat muli ng dalaga ang mga talampakan sa panibagong hakbang. Gamit ang kanang paa, binura niya ang unang pares ng yapak na ginawa sa lupa. Sa parang iyon, naputol ang samyo sa hangin. Tila nangapal ang kanyang pakiramdam, tanda na bumalot na sa kanya ang baluti ng mataas na antas ng sabulag. Bukod roon, kaya rin siyang proteksyonan ng baluting iyon sa lahat ng panganib na gawa ng patibong at ilang panganib na kayang ihatid ng pagmamarka ng teritoryo. Nawala rin ang init sa lupa. Napangiti si Pilisa bago nagmadaling tumakbo patungo sa arko. Maagap na sinara ni Dario ang pinto ng kotse. Tinuon niya ang mata sa arko nang tuluyang nawala sa kanyang paningin si Pilisa. Nang makarating naman sa arko, tumigil si Pilisa. Saglit niyang binasa ang pangalan at dahan-dahang nilagpas papasok ang isa niyang braso. Nang walang naramdaman, sinunod niya ang katawan. Nang wala pa ring nangyari, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago tinungo na ang bakal na gate. Hindi nakasara o nakakandado ang tarangkahan, ngunit hindi siya nangahas na ito ay hawakan. Mahirap na, kaya tinalon na lang niya ang mataas na barikada. Muli, walang nangyari sa kanyang katawan, kaya tuloy-tuloy siyang tumakbo sa daan. At saglit pa, natanaw na niya ang may kalakihan tahanan ng Kodayon. Tumigil ang walang sapin niyang talampakan sa malaking bintanang bukas. Sumilip ang dalaga roon. Agad niyang nakita ang mahabang hapag kung saan nakadulog ang dalawang babae at isang lalaki. Munting pamilya. Natoon ang kanyang mga mata sa dalawang babaeng iisa lang halos ang muka. Bukod sa ang isang babae na sigurado siyang nanay ni Ara ay morena ang kutis at tuwid ang mahabang nakalugay na buhok. Kay Ara tumagal ang kanyang paningin. Nakatirintas ang alon-alon nitong buhok, mapusyaw ang balat, dalawang katangi ang namana sa ama nitong kasalo nila. Nang umiti si Ara ay tuluyang naintindihan ni Pilisa ang dahilan ng pagiging absent-minded ni Samuel nang makauwi. Tila wala kasi ito sa wisyo habang ginagamot ang pasong pinsala ni Aida. Hindi maganda tuto sa pagsasalaysay sa nangyari kanina. Napatitig si Pilisa sa kakaibang kulay ng balintataw ng dalagita. May kinang ang mga mata nito at tunay na may angking ganda na alam niyang ikakapananghili ni Lorena kapag nagkataon. Bata pa ito, sariwa. Hindi nito kailangan ng kakayahang ginagamit ni Lorena upang mangakit at makuha ang puso ng kanilang mga bossing. Alam niya na magiging interesante lalo ang kanilang sirkulo kapag umanib na ito sa kanila. Isang lahi ng pinakamataas na antas sa lahat ng mga aswang. Sa kabila ng paghanga, hindi maiwasan ni Pilisang mainggit sa masayang pamilyang kanyang namamasdan at sa dalagitan tumatamasa ng normal na kabataan. Bakit may mga taong katulad ni Ara na perpekto ang lahat? Na tila sinalo lahat ng magagandang bagay at pagkakataon sa mundo. At bakit may katulad niyang tila sinumpa bago isilang dahil lahat na lang ata na malas at komplikasyon sa buhay ay kanya na atang nasalo nung hindi pa siya aswang. Pinilig ni Pilisa ang ulo nang muling maalala ang mapait na nakaraan bago siya natagpuan nila Dario at maging isang aswang. Kung siya ang masusunod, ayaw niya na talaga maalala ang kasumpa-sumpang buhay na minsan niyang kinasadlakan. Ngunit lahat ng sugat kapag gumagaling ay nagkakaroon ng pilat. At isa iyon sa mga bakas na hindi niya matakasan.
Naghihilom man, ngunit lahat ng sakit nararamdaman niya, hindi nabubura sa alaala. Ingat ang bawat hakbang na lumakad si Pilisa, bagamat hindi siya nakikita ng hubad na mata, hindi niya kontrolado ang ingay na kanyang malilikha, lalo at nasa malapit lang ang kanyang sinusubukan. Patalikod na sana siya ngunit tumunog ang cellphone ni Ara. Magalang itong tumayo sa hapag at dinala ang pinggan na pinagkainan sa banggerahan habang sinasagot ang tawag. Lumabas ito ng bahay. Napalunok si Pilisa. Maaari niya itong dukutin kung sakali. Sa loob ng kanyang baluti ay mamamaniobra niya ang kalaban. Manghihina ito at madadala niya agad sa kanyang mga kasama. Maingat na lumapit si Pilisa. Ngunit nang idaiti niya ang mga daliri sa braso nang hindi siya nakikitang si Ara, kumislap ang bracelet nito at kwintas. Napapitlag ang aswang. Maigi at napigilan niyang sumingasing. Agad na isubo ni Pilisa ang mga daliring tila hinawak sa nagbabagang bakal. Nang suriin niya ang mga napasong daliri, lumobo na ang balat. Ara? Tawag ng nanay nito na kinalingon ni Ara at ni Pilisa ng sabay. Kunot noong nagtanong ang dalagita kung bakit. May mahinang samyo ng ordinaryo akong naaamoy. Pumasok ka sa loob. Nag-aalalang utos nito na agad sinunod ng anak. Sinuyod ni Isandra ng tingin ng paligid. Pinigil ni Pilisang huminga nang matuon ang nagliyab ng mga mata ni Isay sa gawin niya. Sakalang nakahinga ng maluwag ang babaeng aswang nang lumagpas ang mata ni Isandra sa kanya. Alam ni Pilisa sa ilong at mata ng ordinaryong lahi ng aswang nawawala siya at nabubura ang kanyang samyo. Ngunit iba pala talaga kapag mataas na antas na ang kanyang makakaharap. Bagamat tinago siya ng baluti, hindi pa rin nakaligtas sa matalas na itong pang-amoy ang kanyang samyo. At ngayon lang niya iyon naranasan. Nang pumasok ang ginang sa loob ng bahay ay maingat siyang bumalik sa bintana. Sumilip. Nakita niya sa hapag ang mag-ama, kumakain ng mangga at sinasawsaw sa asin. Ang ginang naman ay pumasok sa loob ng silid. Muling natuon kay Ara ang atensyon ni Pilisa. Kung ganoon, tao ang dalagita, hindi pa nayayanggaw. At tanging ang nanay lamang nito ang aswang sapagkat naaamoy niya ang samyong prutas ng dugo sa ama ni Ara. Isang mahalagang impormasyon to para kay Pilisa. Akala nila porket iisa ang samyo ng mag-ina ay aswang na rin si Ara. Hindi pa pala. Sadyang iisa lang ang samyo ng kudayon, mapatao o mapaaswang sapagkat iyon ang kanilang pagkakakilanlan. Ang puro nilang dugo. Kaya pala natakam ang mag-amang si Samuel at Dario kay Ara dahil tao pa ito. Maingat na lumayo si Pilisa sa tahanang iyon bago tumakbo at bumalik na kay Dario na matyaga naman siyang hinihintay. Magandang araw, ako po si Aling Maria at welcome sa ating shoutout! Ayun, sorry ulit dahil paus-paus tayo. Okay, unang-una sa listahan, shoutout sa'yo Lestat 2109. Shoutout sa'yo Sir Lestat 2109. Shoutout sa'yo Moon Shuttle. Shoutout sa'yo Mark Polorob. Basta shoutout sa'yo Mark. Shoutout sa'yo Bakas ang Takot Horror Stories. Subscribe po kayo sa kanila. Shoutout sa'yo Leo Zell. Shoutout sa'yo Dark Crown Gaming. Shoutout sa'yo Poo R. Shoutout sa'yo Lance ML. Shoutout sa'yo Iyo or Ayo. Shoutout sa'yo sir or ma'am. Shoutout sa'yo Marinel Galino. Shoutout po sa inyo Ma'am Marinel Galino. Next, shoutout sa'yo Big Ban 45. Shoutout sa'yo Ma'am Gloria Lopez. Shoutout sa'yo Malugud Kanta.
Shoutout sa'yo, Malugud Kanta, 17. Shoutout sa'yo, Jan Philip Abiero. Shoutout sa'yo, sir. Shoutout sa'yo, Milbin, 13. Tama ba? Milbin, 13. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, John Kenneth Batak. Shoutout sa'yo. John Kenneth, shout out. Cheers. Shoutout po, sir. Shoutout sa'yo, Sana Iblu. Or Sana. Shoutout sa'yo, ma'am. Sana Iblu. Sana. Shoutout po sa inyo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa'yo, Chris Basco. Crush niya raw ako. Salamat, Charis. Shoutout sa'yo, Sir Chris Basco. Maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheryl Rose De Vera. Shoutout sa'yo, Ma'am. Shoutout sa'yo, Ma'am Marjorie Perges or Perhes. Ang hirap. Sana tama ko ng bigas. Shoutout sa'yo, Ma'am Marjorie Perhes. Shoutout sa'yo, Ma'am Real Playa or Playa. Shoutout sa'yo, mga kwentong... sorry sa manok. Shoutout sa'yo, mga kwentong kababalaghan. Shoutout sa'yo, kwento ko lang. Subscribe po kayo sa mga channels nila. Shoutout sa'yo... Sorry na, Ma'am D. Shoutout sa'yo, Ma'am D. Pasensya ka na, may manok. Shoutout sa'yo, Ma'am... Shoutout sa'yo, Ma'am Kim Dagkutan. Ma'am Kim, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Shadow Moon. Sorry. Grabe yung manok. Shoutout sa'yo, Shadow Moon. Shoutout sa'yo, Ma'am Arlina Aquino. Or Arlene Aquino. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Danita. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheryl Evo. Ma'am She, shoutout po. Shoutout sa'yo. Sorry. Shoutout sa'yo, Jeff Gumban. Hi, Sir Jeff. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Jennifer Bricks. Shoutout sa'yo, Ma'am Jennifer. Shoutout sa'yo, Ma'am Maideline Bulawan. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Shobi27. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am Chocopudge. Maraming salamat, Ma'am Chocopudge. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Lerma Magbanwa. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lerma. Shoutout din kay Ma'am Lerma Aguilando. Shoutout din po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Lorilyn Masaoy. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Soy 3132 or Soy or sana tama ako ng bigkas. Shoutout sa'yo, Ma'am Soy. Shoutout sa'yo, Rain 407M. Shoutout po sa inyo, Rain. Shoutout sa'yo, Ma'am Kirby Lasebal. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Riz Laher 7520. Shoutout sa'yo, Riz Laher. Shoutout sa'yo, Ma'am J. Season. Ma'am Jace. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, nagbabalik si Sir Manoy. Sir Manoy, i-miss kita. Shoutout sa'yo, Sir Manoy. Shoutout sa'yo, Janice Espino. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Beng. At shoutout din kay Ma'am Janice. Shoutout po sa inyong dalawa. Hindi kayo nagsasawa sa akin. Shoutout po sa inyong dalawa, Ma'am Ja, tsaka si Ma'am Beng. Bebe, shoutout sa inyo. Shoutout sa'yo, Jane Lee. Shoutout po. Shoutout din kay Aya Flores na laging hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo, Sir Aya. At shoutout din sa dalawang bago kong subscribers na kay Ma'am Nix ng Kwentong Nakakalabat at kay Ina Jordan. Yan, mga bagong nakikinig lang sa akin yan eh. Shoutout po sa inyo dalawa. Shoutout sa inyo, mga boss. Shoutout po. Okay, tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa'yo, Jimmy Regalario. Ayun, shoutout sa'yo, Sir Jimmy. Sorry, nabubulol na ako. Shoutout sa'yo, Sir Jimmy Legalario. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Genesis Dioneda. Shoutout sa'yo, Gilberto Olmo or Gilberto Olmo. Shoutout sa'yo, sir.
Shoutout sa'yo, Sheyan. Ma'am Sheyan, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, mahal ko, Joseph Arzola. Shoutout sa'yo, sir. Shoutout sa'yo, Eliza Mendoza. Shoutout po, Ma'am Eliza Mendoza. Shoutout sa'yo, Ma'am Tess Watanabe. Shoutout po, ma'am. Shoutout sa'yo, Paulo Abarquez. Sana tama ako ng bigas. Shoutout sa'yo, Paulo Abarquez. At shoutout sa'yo, Mitchell Estrada. Shoutout po, Ma'am Mitchell or Michelle. Shoutout po, Ma'am Michelle. Sana tama ako ng bigas. Shoutout sa'yo, John Oliver Pepanya. Shoutout sa'yo, Sir John Oliver. Shoutout sa'yo, Ma'am Janet Sabado. Ma'am Janet, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Roxy Gervasio. Shoutout sa'yo, Ma'am Roxy. Shoutout sa'yo, Ma'am Jackie Lugatding. Ma'am, maraming salamat. Ayun, hindi ka nagsasawa sa akin. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Brenda Anabo. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Jean Kitty. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Nel Panaligan. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am Timmy Almuher. Ma'am Timmy, maraming salamat. Hindi ka pa rin nagsasawa sa akin. Maraming salamat, Ma'am Timmy. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Joseph Balanday. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Lion King. Si Sir Leo Calosa. Shoutout, Sir Leo. Maraming salamat po. Shoutout, Ma'am Opilia Comilang. Maraming salamat, Ma'am Opelia. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, ang misteryosong mandirigma. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am G. Layson. Ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am G. Layson. Sorry. Pause na ako. Shoutout sa'yo, Ma'am Teresa Galima Mayo. Ma'am Teresa, maraming salamat po. Shoutout sa'yo, Sir SFG Dark Bengers, Sir Sherwin. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout sa'yo, Sir Sherwin. Shoutout sa'yo, Wiki27. Ayun, shoutout po. Shoutout sa'yo, Dark Dweller. Shoutout sa'yo, Bessie. Shoutout sa'yo, Rollbat. Shoutout sa'yo, Sir Rollbat. Shoutout po. Sana tama ko ng bigas. Shoutout sa'yo, Jonaline Sapico. Yan. Shoutout sa'yo, Sir JP Dondonilia. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Main. Maraming salamat po. Isa ka pa, hindi ka nagsasawa sa akin. Iilan lang kayo. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, Sir Dominic Rowaring. Sa pa kayo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Ayun. Shoutout sa'yo, Kalel Kent. Shoutout po sa inyo, Sir Kalel Kent. Maraming salamat din sa'yo. Hindi ka rin nagsasawa. Shoutout sa'yo, Zin. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheska Lorin Leyes. Maraming salamat, ma'am. Shoutout sa'yo, Kurab Stories. Subscribe po kayo dyan. Shoutout sa'yo, Mariam Mod. Ayan. Shoutout sa'yo, Ma'am Mariam. Alam ko, paborito mo yung mga kulam-kulam no? Dadalasan natin ng kulam, ha. Shoutout sa'yo, Ma'am Marian from Jersey. Yan. Shoutout sa'yo, Zero, isa ka pa. Salamat. Shoutout sa'yo, Sir Zero. Shoutout sa'yo, Jessie Oman or Auman. Shoutout sa'yo, Sir Jessie. Shoutout sa'yo, Ang Librong Itim. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Belen Malbas. Ma'am Belen, maraming salamat po. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Encuentro. Pinoy Creepy Stories. Pa-subscribe po kayo dyan. Shoutout po sa inyo, sir. Tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa'yo, Pagkagat ng Dilim, Sir Jericho. Ayun, Boss Jericho. Shoutout sa'yo, sir. Shoutout sa'yo, Jack Bower or Sir Jack. Shoutout po sa inyo.
Shoutout sa'yo. Ano to? Tondato Saway. Ayun. Shoutout sa'yo, Boss Tondato Saway. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Diana Garcia. Isa ka pa, Ma'am. Maraming salamat. Di ka nagsasawa sa akin. Sana. Oy, charis. Shoutout sa'yo, Ma'am Diana. Shoutout sa'yo, Ma'am Lilibet Takeno. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lilibet. Shoutout sa'yo, Ma'am Lerma Aguilando. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Aubrey Delgado. Ma'am, isa yan sa favorite ko rin. Maraming salamat din, Ma'am, kasi yung lumadalo ka pa rin. Ano't ano man ang mangyari. Ayun. Shoutout din sa inyo, Sir Billy Swift, at sa kanyang pinakamamahal na si Ma'am Edie Emory. Yan. Ingat po sa inyong dalawa. Shoutout po sa inyo. Yun muna. Yun muna, no? Ipon muna ulit tayo ng shoutout. At, ayun. Hindi na talaga kaya ng boses. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bagong subscribers, please, kahit isang beses man lang po, sana makapag-comment kayo para matandaan ko. Kasi binabantayan ko rin kahit paano yung mga, lalo na yung mga bagong pangalan. Tinatandaan ko po yan. Yan. Maraming salamat po. Please, comment po kayo para ma-shoutout natin. Yun lang muna. Hindi na talaga kaya ng boses. Ayun, ingat po sa inyo lahat. Laging magdasal, kumain ng masusustansyang pagkain, inom lagi ng vitamins dahil taglamig na naman. At malapit na naman magpasko. Merry Christmas! Ayun, yun lang muna. Muli, ako po si Aling Maria at maraming salamat po sa suporta ninyo at hindi kayo nawawala. Yun lamang. Ingat!